ng Panginoon. And praise God, sa gabing ito tayo muli ay merong gawain ng Panginoon kung saan sama-sama tayo mananalangin at ipapanalangin natin yung bawat prayer request ng bawat isa. Ngunit bago po tayo dumako sa pananalangin ng prayer request ng bawat isa, yan, nagkaroon po muna tayo ng mixing sharing about the Word of God. Ayan. So, ngayong gabing ito, sa biyaya ng Panginoon, ang aking babahagi ay sa John chapter 1, ayan, verse 4 to 5. Ayan. So, bago po tayo magsimula, ayan, sa mandaling manalangin tayo. Yes, God, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, God. Patuloy, Lord, na pinag-alab niyo kami ng pagkakataon, Lord, na magkaroon ng ganitong gawain. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Ama, at patuloy kami lumalapit sa iyo ng buong pagpapakambaba. Dalangin namin ang pagkalinisin yung puso namin, maging karapat-dapat sa paglapit sa inyong presensya. At patuloy, Lord, na ikaw ang po magitna sa aming lahat, Lord. Maranasan ka po namin through your words, Panginoon, Ama. At patuloy, Lord, samahan niyo kaming gabing ito, aming Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Ayan po rin ng Lord. So, yan nga po nung aking verse for tonight. Ayan is John chapter 1, verse 4 and 5. So, sabi dito, basahin natin sa chapter 4, sabi, "In him was life, and that life was the light of all mankind." Then verse 5, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Amen. So, puri ng salita ng Panginoon. Muli, manalangin tayo saglit. Yes, Father God in heaven, we praise you, Ama. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, O God, na through your words, patuloy na hipuin yung puso namin. Mas lubos na namin maunawaan ang nais mong ibahagi sa amin. At patuloy na maranasan ka po namin at mas makilala ka pa po namin. Maraming salamat po, O Holy Spirit. We invite your presence. Samahan niyo kami, gabayan sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. So, purihin ng Lord. So, sabi po dito, no, so verse 4, "In him was life." No? So, ibig sabihin, sino ba ang tinutukoy dito? So, ang Panginoong Jesus ang tinutukoy po sa verse na to. Then, sabi dito, "And that life was the light of all mankind." So, ang tinutukoy, no, ang Panginoong Jesus natin ang siyang liwanag sa buhay ng bawat isa, kasi sabi all mankind. So, ibig sabihin lahat, no, siya lang yung liwanag na kailangan. Amen. So, sabi dito sa verse 5, "The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it." Amen. So, dito makikita natin na ang Panginoong Yesus, siya ay nag-iilaw sa madilim na buhay, sa madilim na part, no, ng ating puso. At sabi dito, kailanman, no, hindi ma-overcome o hindi magagapi ng dilim ang liwanag, which is the Lord Jesus Christ. Kasi ang Panginoon ay nakamit na ang victory, no po, nung siya ay muling nabuhay. Kaya we are so blessed na nakilala natin ang Panginoon. Dito, after I read this, nung ako po ay, ayan, nabasa ko ulit siya. Sobra akong daming realization ng Panginoon sa akin, and sobrang thankful sa Lord dahil nung nabasa ko to, muli sinabi ng Lord na, "Oh, anak, ako ang liwanag mo." So, kung ang Panginoong Jesus ang liwanag, so siya yung buhay, siya yung magbibigay sa atin ng buhay. And minsan may mga times na tayo ay puno-puno ng mga suliranin, no, doubts, dahil sa mga sunod-sunod na mga problema. Minsan di natin na-feel na yung liwanag, no, parang feeling natin sobrang dilim ng paligid dahil sa mga nakikita nating, dahil sa hindi natin makita yung bright side, dahil puro kumbaga parang puro dark side yung nakikita natin dahil sa mga struggles. Pero salamat sa Lord dahil ito yung reminder ng Panginoon na sa Panginoong Jesus siya yung buhay. So kung if we are with Jesus Christ, no, andun yung faith natin sa Panginoong Jesus, so andoon yung buhay na ipagkakaloob niya sa atin. At patuloy yung liwanag. At ito yung isa din na
thankful ako sa Lord na pagre-remind niya na, alam niyo, yung buhay na hindi lang yung saganang buhay dito sa mundo but yung buhay na naghihintay na kasama siya. Yung isipin pa lang natin na yung liwanag, yung buhay na punong-puno ng kagalakan na kasama ang Panginoong Hesus, napakasarap. Ngunit, syempre hindi natin makakamit yun kung hindi tayo patuloy na mananatili sa liwanag ng Panginoong Hesus. Opo. So, dito ang nais ng Lord sa bawat isa sa atin is magpatuloy na hanapin yung liwanag ng Lord. Dahil mula nang tinig nung nakilala natin ng Lord, andun na po yung liwanag, binigyan niya sa atin yung buhay We are saved. Ang patuloy lang natin is yung patuloy nating manatili sa atin yung buhay, no? Na manatili sa atin na yung pagsama ng Panginoon, yung patuloy natin pagsisik sa presence niya, patuloy na pagnanais na manatili doon sa init ng presensya ng Panginoon. Opo. So, sa purihin ng Lord na sa kabila man ng namang iba't ibang pagsubok ng bawat isa. Di ko man po alam ang mga tinagdadaanan ng bawat isa, ngunit salamat sa Lord dahil ito yung mensahe niya sa atin, na siya ang buhay natin. Huwag tayo manghinawang sumunod sa Kanya kahit pagod tayo. Pero manatili tayong buhay na may pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon at alam natin na siya yung liwanag. So kung liwanag natin siya, at sabi dito sa verse 5, hindi siya kailanman madadaig ng dilim. So kung kasama natin ng Lord, kung hindi madadaig ng dilim ang Panginoong Hesus, ibig sabihin hindi rin tayo madadaig ng kadiliman. Kaya purihin ng Lord dahil ang Panginoon na magtatanggol sa atin. Siya ang magbibigay liwanag sa atin at patuloy na hindi mawawagi ang kadiliman na gustong sumakop sa buhay natin. Ang naisin lang natin, patuloy na ang Panginoong Hesus ang piliin nating liwanag natin. Yes, so Lord, we praise you, God. Thank you for this night, Panginoon. And purihin ng Lord dahil sa salita niyang ito na patuloy na makita natin yung greatness ng Lord, yung faithfulness ng Panginoon. No? At we are so blessed. Tandaan po natin na we are so blessed. Ito po yung lagi ko rin naisip sa puso ko. I'm so blessed. Dahil sa hindi ko tinitignan, dapat hindi ko tignan yung mga darkness ng buhay ko. But patuloy na I'm so blessed kasi I have Jesus Christ. I'm not perfect. Marami akong naging kasalanan na sa mata ng Panginoon. Talaga masasabi ko na hindi masasabi kong karumal-lubal, pero purihin ng Lord kasi dahil sa liwanag ng Panginoon, binigay niya ako ng lakas ng loob na aminin ko ano man yung mga pagkakamali ko, no? Hindi ko pinagmamalaki, but I'm so blessed dahil sa pag-amin andun mas mapapil na wow, Lord, ang buti mo. And I'm so grateful talaga dahil napakabuti ng Lord dahil sa liwanag niya, even though na we are sinners, pag nandyan yung liwanag ng Panginoon, kinokorek niya lahat ng karumihan. And ang sarap lang sa pakiramdam kasi once we are corrected, andun na mafe-feel mo na ay, napakabuti ng Lord, ayoko na maulit yun. So yun yung sobrang grateful and be thankful tayo sa Lord dahil siya yung liwanag natin at siya yung buhay natin. As long na nagpapasakop tayo sa Kanya, andyan yung correction man, pero praise God sa correction dahil di tayo matututo kung hindi tayo correct ng Panginoon. At salamat sa Lord kasi siya yung liwanag, nagbibigay liwanag sa atin na okay anak, enough na dun sa madilim na part ng buhay mo, dito ka sa liwanag kasi ako yung buhay. So we are so blessed na po. Patuloy lamang po tayo na hanapin natin yung presensya ng Panginoon at manatili sa atin yung liwanag ng Lord. Huwag tayong padaya sa kadiliman, bagkus patuloy nating sikaping magliwanag ang liwanag ng Panginoong Hesus sa buhay natin. At tandaan natin na siya ang buhay natin, na siya ang magbibigay buhay sa puso natin. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. At muli, ayan,
patuloy na ang presensya ng Panginoon ay sumaating lahat. Praise God. To God be the glory.